Dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. Kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madi-discharge. Diba? Tama ka, nung nagpapakuna si Yorme, Pinagalitan ni Duterte yan eh. Oo, diba? Ito. Ayun, sinasala niya yung floating kasi sinisip. Yung trabaho nila ganyan. Na-discharge na, wala pang ulan. Na umulan, may space na pa. O, sino walang ulam? Tilapia, o. Yun o. Ay, naku, meron. Parang galing Pasay. Gusto hotdog. Oo nga, no? Pang baseball na lang daw. Yata yun ah. Yellow submarine. Tilapia, hindi kinaya. Yellow tuna yan. Grabe, no? Yellow submarine. Matatabay. Yellow submarine. Dito po tayo sa Dampa. Dapat malalaman. Sa Manila yan. Dapat malalaman. Hirap eh. May ano ba yan, may truck tayo doon. So, floating lang. Grabe, ang dami pa naman. Nagoto. Dumating si Jansen. Nakita niyo yung pinaksan doon. Sa mga nagtatapon ng basura dyan, yung pinaksan na pinta. Vicious cycle yan. Vicious cycle yan. Tapos, So, yun yung ano. Paano sabi nila? pero para hindi malangit. Directional na ano, mga drainage. Naka-align. Naka-align. Meron siyang ano, alignment ng mga drainage namin. Kasi sisihin mo. Bakit German. Ayan o, kasi natutulak na doon. Kanina hindi pa ganyan. Dami, no? Evacuate. Ano? Yak! May ebak eh. Yak! Totoo nga yung sabi niya. Doble or triple nito ang laki. So, ganun po yung nahaharang na tubig. Kita nyo naman wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos. Na ngayon, napi-free up na natin yung mga canals po around this area. Para pagdating ng ulan, may pupuntahan pa sila. So, yung carrying capacity, lumalakas din. At madali ring nadi-discharge. So, yun nga po yung sinasabi namin na kung sakaling kulang pa, baka mapilitan po kami na buksan pa yung isang outfall, yung Remedios outfall, na again, mga doble or triple pa nito yung laki. So makikita nyo naman ngayon, wala pang ulan, ang lakas na nung agos eh. So imagine niyo kung may ulan po at puno yung mga drainage system po natin. Chairman, kailan pong target niya bukas sa Remedios? Wala pa, i-observe muna namin nila Mayor kung mabilis naman huhupa po yung tubig dyan po sa may Remedios area at sa Taft Avenue, baka hindi na po. So long as hindi naman tumaas ng gutter deep, more than gutter deep at passable.
siguro hindi na po muna namin bubuksan. Sir, is there a possibility na mag-construct ng additional floodgates? Yung floodgates naman, it's there. Ang sinasabi po ni Yorme, ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para may discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order ng Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila. Kaya masusuga ko lang yung kanina, kulang pa ang tanong ko eh. Kasi naglabas ng petisyon yung 17 barangay chairman dito sa Malate, sir. Na ibalik yung dating drainage na so tatamaan nga yung Dolomite. Bubuksan ba? Aksyonan niyo ba ngayon? Well, sa ngayon po, tingin naman namin hindi kailangan. Pero i-observe pa rin po namin. Again, may mga solutions naman po without destroying or removing yung among others, pumping stations or additional po na STP as suggested by Mayor. Hindi na siguro. Hindi na siguro. Kailangan lang siguro budget. Budget lang. Hindi ko alam kung kasi DNR po ang nag-fondo po ng mga STPs po. Sir, enough ba yung paglilinis ng mga... Yes, regular po yan. Commitment po namin yan. Kami ng the same manner na Yun, Maynila. yung mga tropang Maynila Contingent ng Maynila, contingent ng MMDA. So that is our assurance. To Pagtutulungan. everyone, may tutulungan. Enough po ba yan kasi ngayon nakita natin dumadali Grabe, no? yung basura kagad eh. We'll do our best. Kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, rilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsibleng nagtatapon, mahihirapan po kami mag-catch up Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila, hindi po namin kayang araw-araw linisin. Tulad nga ng sinahit ng example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silo. Nilinis namin ngayon, ilang truckloads of basura ang nakuha namin. 3 days after, nilinis uli namin, ganoon din. Then naglinis uli ang LGU 2 days after, ganoon pa rin po yung basura. So, I mean, hindi po namin kayang araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan. Maiipon at maiipon ang basura. Kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na hinahango nila na hinahango. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una may risk po yan sa tao namin. Imagine niyo, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9-10 o'clock lang. Kasi nga po, delikado. Pag mabilis na yung sasakyan, pwede po maaksidente yung mga tauhan na naglilinis po doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan. Sir, may stats po tayo. Gaano karaming basura everyday po? Well, sa ngayon, nasa 13,000 cubic meters na per day. Minsan umaabot pa ng 15. Manila po. 45. Hindi. 13 tons or 45,000 cubic meters na daw po. Everyday. 1,800 truckloads a day ang nahahakot natin ng basura sa Metro Manila. Imagine niyo, mag 10% lang yung hindi nahakot dahil itinapon sa mga waterways. Gaano kalaking epekto noon sa pagbaba? Sir, Metro Manila or Manila? Metro Manila. Yorbe, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong flooding? We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandiyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, meron pa kaming dalawang posibleng magamit
to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we will continue to do what we have to do, particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pagka bagyo at alagad. So tuloy-tuloy lang, mag-iingat lang tayo lagi. Kaya nga pagka hindi tayo nagtatapo ng mga solid materials sa body of water,